Nang makita ng mga nagdaraan kung paanong maglakad ang lalaki sa kalsada, kasabay ang alam niyang German Shepherd nang walang problema, ay labis siyang napapahanga. Maayos na sumusunod ang mga aso sa lalaki, kaya iniisip ng mga taga doon na baka pinagmamalupitan o tinatakot lamang ang mga ito. Pero nang malaman nila ang tunay na sekreto, ay hindi lamang sila nabigla, kundi labis pang napahanga. Kahit sa unang pagkakataon na mamataan ng isang tao, si Augusto de Oliveira, sa kalsada ng Massachusetts ay hindi nila maiwasan ang mamangha. Si Augusto ay isang lalaki na nasa 20 taon ng edad, kasama palagi ang kanyang mga aso na naglalakad ng mahinahon at magkakasabay. Labis na nagagalak si Augusto na maging tagapag-alaga ng mga ito. Ang kakaibang kalakasang pinapadama nila at pagpapasakop ay talagang pambihira. Napatingin at napapalingon ang mga tao kay Augusto, pero naiwanan sila nito ng mas marami pang tanong kaysa kasagutan. Habang iniisip nila kung paanong nagagawa ni Augusto ang ganoong bagay ay mas lalo lamang silang nagdududa. Ang karamihan sa pumupuna kay Augusto ay mga dog lover din at may kanya-kanyang alagang aso, pero hindi pa nila nararanasan na makapagsanay ng isang grupo ng aso gaya ng ginagawa ni Augusto na parang nagpapastol sa pack ng German Shepherds. Hindi maunawa ng mga tao kung bakit nagagawa ng 6 na aso na kumilos na magkakasabay at parang iisa. Nang maobserba nila ang pack ng mga aso ay may napuna silang bagay na hindi kapanipaniwala at pambihira. Niwala sa mga German Shepherds na nakakasabay ni Augusto sa paglalakad ang nakalish o tali. Gayunpaman ay magkakasabay pa rin silang naglalakad at hindi naghihiwa-hiwalay. Ang 6 na shepherds ay waring naging sobrang disiplinado na parang naging konektado na sila sa isa't isa ng isang hindi nakikitang tali. Ni hindi rin kailanman naging agresibo ang mga aso sa iba pang aso na kanilang nadaraanan. Sa halip ay binabaliwala lamang ng shepherds ang pagtatahol na ginagawa nito sa kanila. Nakatuon lamang sila sa atensyon ng kanilang tagapag-alaga at wala ng iba. Madalas silang mamasyal o maglakad-lakad sa kalsada at parke ng Hyannis. Ang karamihan ay labis talagang nasusurpresa sa kanilang nakikita. Kaya madalas na huminto sila para kunan ng mga aso ng larawan. Sa isang utos lang ni Augusto ay nagagawa na niyang pasunurin ng mga aso na maupot pumesto para makunan ng maayos na larawan. Pagkatapos ay sisipol lamang si Augusto at susunod na naman sa kanyang mga aso base sa kanya-kanya nilang posisyon. Ang kakaibang eksena na ito ay naging usap-usapan ng lugar kung saan nagsikalat na agad ang bulong-bulungan na malamang ay may hindi magandang ginagawa si Augusto na hindi nila nalalaman. Nagdududa na ang mga tao sa pagkatao ni Augusto dahil hindi na ito nagagawang lumabas nang wala ang kanyang mga aso. Gayunpaman, si Augusto ay kakaiba din naman para sa lahat. Halos walang sino man ang bumibisita sa kanya at wala din itong masyadong kaibigan. Lingid sa kaalaman ni Augusto ay nakabantay na rin ang ilang investigador sa kanyang apartment. Nasilip, pinapakinggan at binabantayan ang bawat pagkilos na ginagawa ni Augusto para makahanap ng kasagutan kung paano niyang napapasunod ang mga German Shepherds. Nakilala din bilang isa sa mga nakakatakot na aso. Iniisip talaga nila na nagagawang pagmalupitan at pahirapan ni Augusto ang kanyang mga alaga, sa puntong pati ang kanyang basurahan ay naobserba na para makakalap lamang na pupwedeng ebidensya. Ang isa sa mga taga doon na nagdududa ay isang babae na naging dedikado sa pagliligtas ng mga hayop sakaling nangangailangan ng tulong. Naninindigan siyang gumagamit umano si Augusto ng electric shock collars para lamang mapasunod ang mga aso. Ang mismong babae din na yon ang nag-ikot sa buong lugar para magpapirma sa mga tao ng isang petisyon at makahanap ng suporta sa iba. Siya mismo ang gumawa ng paraan para maalerto at kumilos ang mga otoridad para maobserbahan kung ano man ang nangyayari. Hindi sana pagdududahan si Augusto kung ipinapaliwanag lamang nito kung anong pagsasanay ang sinasagawa niya sa kanyang aso. Pero kapag siya'y nagtatanong na tungkol doon, ay labi siyang nagiging masikreto at waring umiiwas sa usapan. Ang pagtanggi na magpaliwanag ang nagpasimula ng pagdududa at agam-agam ng karamihan kung paano niya nagagawang maglakad na nakalinya sa kanyang mga aso.
at sumunod sa kanya bawat paghakbang. Sa kabilang banda, alam din naman ng karamihan ang pagmamahal ni Agosto sa mga aso, lalo na sa mga German Shepherds, isang breed na kilala sa kanilang katapangan at katapatan. Ang aso ni Agosto ay kilala na mapagprotekta sa mga tao o bagay na iniingatan nito na sobra, na hindi ito magdadalawang isip na itaya o isakripisyo ang sarili nitong buhay. Madaling makita na ang 6 na shepherds ni Agosto ay nakahandang protektahan ng kanilang amo anumang oras at araw. May iilang positibo ang nagsasabi na nagiging masunurin lamang ang mga aso dahil sa kabaitan ni Agosto na kanilang nere-respeto. Bagamat si Agosto ay may sarili ng buhay sa Massachusetts, siya ay lumaki at nagkaisip sa Brazil, kung saan nakakalakihan na niya sa kanila ang mapaligiran ng mga German Shepherds. Si Agosto ay nagagawang magpalipas ng oras noon kasamang mga aso sa kanilang farm. Dito na niya nadiskubre ang kakaiba niyang kakayahan na maimpluwensyahan ng kanilang pag-uugali. Nang ang mga pulis ay pumasok sa apartment, ay nagulat sila sa kanilang nabungaran. Si Agosto at ang kanyang 6 na alaga ay namumuhay sa isang estilo na hindi normal para sa karamihan. Ang mga aso na sina Griffin, Harmony, Jenna, Priscilla, Hannah at Savannah ay mahimbing na natutulog. Lahat sila ay nahihimbing sa iisang kama kung saan din natutulog si Agosto. Magkakatabi sila at hindi naghihiwalay hanggang sa pagpapahinga. Siya ay isang tao na talagang may puso sa mga aso. Dahil wala namang makitang rason at kahina-hinalang ebidensya, ang mga otoridad ay umalis na sila at tumawag sa animal experts na higit sa kanila ay mas makakapaglaan ng tulong. Sa bawat pagsisilip at pag-oobserba ng mga pulis, ay wala silang nakitang pruweba ng pang-aabuso ni Agosto sa mga aso. Gaya ng sinasabi ng iba, sa kabaligtaran ang mga aso ni Agosto ay wari mong nabubuhay sa kalangitan dahil sa labis nilang kasiyahan. Bagamat ang mga pulis at animal rescue services ay pinapahalagahan ang pananaw ng ibang nais lamang makatulong, ang kasong inirereklamo nila ay napatunay nilang isang false alarm lamang o hindi totoong pangyayari. Nagagawang ibigay ni Agosto ang lahat ng pangangailangan ng kanyang alaga na para silang mga hari at reyna ng kanyang sariling apartment. Inaalagaan niya mga ito, minamahal at pinapakain na parang tunay niyang mga anak. Matapos ang hindi magandang pagsususpetsya ng mga tao sa kanya, si Agosto ay nag-iba na ng pinagkakaabalahan at pumasok na lamang sa isang lucrative business. Nagawang maisagawa ni Agosto ang Griffin Shepherd's Kennel, kung saan magagawa niyang turuan ng mga aso na maging masunurin. Ang mga aso ay disiplinado sa kanilang mga amo. Dahil dito ay marami natulungan si Agosto. Ang ilan dito ay kasanayang ginagawa niya para maalis ang iba't ibang pinagdadaanan ng trauma ng bawat aso. Si Agosto ay waring kinikilala ng kanyang mga alaga, hindi lamang bilang kanilang amo, kung hindi bilang parte na rin ng kanyang grupo. Nagagawang pakainin ni Agosto ang kanyang mga alaga 2 beses kada araw. Hinahayaang matulog sa kanyang tabi na kanya pang niyayakap kuminsan. Kapag napagtanto ng asong koneksyon sa pagkilos at pagsenyas ng kanilang amo na tinuring sila na maganda at maayos, ay ituturing din nila bilang parte ng kanilang pack o samahan. Dahilan para magbigay respeto ang mga ito, madisiplina at maging maayos. Sa kanyang paglalakad, ni minsan, kahit saan man sila mapadpad, maingay man doon o hindi, ay hindi kailanman nababagabag ang mga aso. Sadyang ang tingin lamang nila ay nakatuon sa daan at kanilang amo, na kanilang minamahal ng labis. Nagbigay ito kay Agosto ng kakaibang reputasyon at pwede ding siyang maging internet sensation dahil dito. Kumalat sa social media ang larawan at video ni Agosto na sinundan ang kinakahangaan pa ng mas marami. Kayo ba? Anong magiging tingin nyo sa ganong eksena? Magdududa din ba kayo kagaya ng iba? Sana'y nagustuhan nyo ang kwentong ito. Maraming salamat po.